Assessment sa katatapos lang na barangay at SK elections sa Tundas ating tatalakayin with Police Colonel Jean Fajardo, ang hepe ng Public Information Office at tagapagsalita ng Philippine National Police. Colonel Fajardo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ma'am. Simulan na po natin, ma'am. Ilan po ang naitalang kumpirmadong election-related incident sa katatapos lang na barangay at SK elections? Ano po ang mga naitalang insidente? Yes, ma'am. Kung titingnan po natin yung datos po as of 12 a.m. po ng November 2, ay meron na po tayong naitala na 264 na incidents at 47 po dyan ang validated election-related incidents. At ang pinakamarami po dyan, ang top 3 po na regions na meron pong confirmed election-related incidents ay nasa Bangsamoro Autonomous Region na may 16, sumunod po ang Region 10 na may 13 at Pro Cordillera po ang pangatlo. At ang karamihan po dyan, ma'am, ay shooting incidents na may 19 po at sumunod po ay physical injury. As to the status of the case po, ma'am, ay 35 po dyan ay under investigation. 10 na po ang na-refer natin na sa prosecutor at yung iba naman po ay na-file na po mismo sa korte. Sa usapin naman po ng vote buying, ilan na po ang total na posibleng makasuhan sa buong bansa at saan po mga lugar ang mga ito? Hello, ma'am. Hello. Colonel, Hello. ulitin ko po yung tanong. Yes, ma'am. As of to the question, ma'am, yung mga naitala po natin na vote buying as of October 31 po ay 27 na po yung insidente po natin ng vote buying. At ang pinakamarami po dyan ay nasa Region 2, nasa Region na Calabarzon po. So ma'am, may mga insidente po ng karahasan sa mga lugar na nasa green category o yung mga area na walang security concerns. Ano naman po yung magiging hakbang ng PNP hinggil dito para sa mga susunod na halalan? Ang magiging hakbang po natin, ma'am, particularly itong mga validated election-related incidents natin na 17 po dyan ay nasa green category. This will be seriously considered po sa susunod po na eleksyon na maaaring mapasailalim po sila sa yellow category dahil under yellow category po ay meron pong naitala na mga election-related incidents. So itong mga green na category po na ito na naitala natin sa current election period ay isasama po ito sa susunod na consideration para ma-upgrade po sila from green to yellow, at least to yellow category po. So, ma'am, saan naman po itong pinakatahimik na lugar para makomment naman natin na zero incident? Well, kung titignan po natin, ma'am, yung 47 po na election-related incidents po ay ang meron pong wala pong naitala na mga insidente po dyan, ma'am, ay hello. Hello, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Go ahead po. Sorry, dito po sa validated po na 47, ma'am, ay ilang rehiyon lang naman po ito, ma'am, na NCRPO po. NCRPO, ma'am, ay napakaliit po ng bilang ng ating naitala dahil yung 1,700 po nila, 107,010 po nila na mga barangays ay lahat po ito ay nasa green category. So, kukonti lamang po ang naitala po natin sa NCRPO po na insidente at wala po doon yung mga namatay at na-injured po. Okay, congratulations Sa sa NCR. NCR, ha? At kumusta naman po, ito, mapunta naman tayo sa Undas, yung pagbabantay po sa ating mga sementeryo. Meron po bang mga reported incidents kayong natanggap tungkol sa mga hindi pagsunod sa inyong inilabas na mga panuntunan? Kahapon po, ma'am, ay naging generally peaceful naman po yung observance po natin ng UNDAS, maliban po doon sa mga nakumpiska po na mga ipinagbabawal po na mga items na papasok po sa mga sementeryo ay so far sa pagmamonitor po natin ngayong araw ay marami-rami pa rin po yung mga kababayan natin na bumisita po sa kanilang mga namayapang kamag-anak. At the usual po yung mga nakukuha po natin doon, yung mga lighter po, mga sigarilyo, mga alak po. But other than that po ay so far generally peaceful pa rin po itong maghapon po natin at inaasahan po natin na mananatili po yung ganitong estado po hanggang magsara po yung mga sementeryo mamayang hapon po.
So ma'am, sa inyong assessment, kumusta po ang pagdiriwang ng undas ngayon kumpara sa undas nung nakaraang taon na medyo mas mahigpit dahil meron pa pong COVID, ngayon na napakaluwag na, kumusta naman po? Well, ma'am, we have to give credit also, ma'am, sa ating mga kababayan na sumunod pa rin po doon sa mga patakaran ng sementeryo. Bagamat ng mga previous years nga po ay may mga restrictions tayo. Limitado yung mga nakakapasok ngayon sa sementeryo. But kahapon po ay talagang dinagsa po yung ating mga sementeryo. Close to 3 million or more yung mga na-monitor po nating naglabas-pasok po sa sementeryo. But we should also give credit dun sa mga kababayan natin na sumunod po sa mga patakaran ng sementeryo. At hindi lamang po PNP ang nagbantay po dito. Karamihan po sa mga nakatulong natin, yung mga tinatawag po natin mga force multipliers. And of course, yung other members po ng uniform service. So ma'am, hanggang kailan po mananatili ang full alert status ng PNP? Hanggang ngayon na lamang po yung full alert status ng PNP, ma'am, bagamat ang mga regional directors naman po ay may discretion para i-maintain po yung kanilang full alert status at least hanggang weekend po kung saan inaasahan po natin na babalik naman sa kanilang probinsya at bakasyon yung mga kababayan natin na dito po sa metropolis po nakatira at nagtatrabaho. Kaya yung ating heightened alert status po ay mananatili hanggang linggo at hanggang Lunes po dahil naasahan po natin na magsisibalikan naman po yung mga nagbakasyon because of the long weekend po. So, part po ng ano na yan, sinabi nyo na po yan na kumusta naman po yung preparation ninyo para doon po sa mga magbabalik dito sa Metro Manila? So yun po yung tanong ko kanina, sinabi nyo po na may mga kababayan tayo na pabalik na mula sa long weekend. Kumusta naman po ang preparation ng PNP para sa mga kababayan natin na babiyahe pabalik ng Manila? Yes, ma'am. Yung ating mga police assistance desk na inilagay po natin sa mga airport, sa pier at terminal po ay mananatili po yan hanggang linggo at hanggang Lunes po dahil inaasahan nga po natin na magsasibalikan naman yung mga kababayan nating nagbakasyon to avail nga po itong long weekend. Kaya ang paalala po natin ay sa ating mga kababayan na kung kayo po ay babiyahe, mas maigi po na pumunta po kayo ng maaga sa mga pier at terminal para hindi po kayo masama po doon at makaiwas sa siksikan ng tao at ingatan niyo po ang inyong mga gamit, ang inyong mga batang maliliit na kasama at mas maigi din po na ma-check niyo na rin po yung mga gagamit ng mga pribadong sasakyan na siguraduhin nasa condition po yung kanilang mga sasakyan para maiwasan po yung aberya sa daan. So ma'am, meron po bang na-report ng mga insidente ng nakawan? Kasi may mga kababayan tayo na walang naiwan sa kanilang bahay. Meron na po bang na-report na gano'n? Kahapon po ma'am, based sa report po na ibinigay sa atin ay wala po tayong naitala na anumang theft and robbery incidents po. So nagpapasalamat po tayo doon sa mga nakatulong natin sa pagbabantay sa mga barangay, lalong-lalo na yung mga masisipag po nating mga barangay tanods po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel Jean Fajardo, ang hepe ng Public Information Office at tagapagsalita ng Philippine National Police.